Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po ba dito ang nakakawalong simba na wala pang misa? Meron po ba? Yung mga nakakawalo, pumalakpak nga po tayo sa Diyos. Marami-rami rin. Meron po akong isang kwentong narinig or nabasa tungkol sa isang lalaki na medyo mahilig mag-inom. Isang araw, naisipan niyang mag-leave sa trabaho at pumunta sa tabi ng dagat. At pagpunta niya sa tabing dagat, nagdala siya ng 2 case ng beer para mag-chill-chill, mag-relax. Nung naubos niya kaagad yung 2 cases ng beer, naglakad-lakad siya sa may tabing dagat. At habang naglalakad, may nakita siyang grupo ng isang tao na nandun sa may malapit sa pampang. Kaya lumapit siya kasi interesado siya, curious siya. Yun pala, may isang grupo ng mga Kristiyano na nagbibinyag sa dagat. Kung tayo pong mga Katoliko, uso ang pagbibinyag ng mga sanggol, may mga kapatid po tayo na Kristiyano na hindi Katoliko na nagbibinyag sa dagat. Kaya naman, lumapit siya. At pagkakita sa kanya ng kanilang pastor, inakala nito nakasama siya sa mga kandidato na bibinyagan. Kaya lumapit yung pastor at naamoy niya parang medyo amoy alak. Pero okay lang, hinayaan lang ng pastor. At tinanong niya po itong lalaki, sabi niya, "Kapatid, handa ka na bang makita si Jesus?" Siya medyo naguguluhan ng konti, sabi niya, oo, tingin ko handa ako. Kaya kinuha ng pastor yung ulo niya, inilublub sa tubig, sa dagat. Pag-ahon niya, tinanong ulit siya, "Nakita mo ba si Jesus?" Sabi niya, parang hindi ko naman nakita. Kaya dali-dali, kinuha na naman ng pastor yung ulo niya at nilublub ulit sa tubig sa dagat. Itong pangalawang pagkakataon, medyo mas matagal na. Medyo kinulang na siya ng hininga. At pag-angat ng ulo niya, tinanong, "Kapatid, nakita ba kayo ni Jesus?" Sabi niya, hindi ko pa rin siya nakita. Kaya sa huling pagkakataon, hinilublob ulit yung ulo niya. Di ngayong pangatlong pagkakataon, tinagalan ng pastor. Halos nagpupumiglas na siya. At pag-ahon sa tubig, pinupunasan niya yung mukha niya, naghahabol siya ng hininga. Tinanong siya ng pastor, "Kapatid, sa ngalan ng Diyos, nakita mo ba si Jesus?" Sabi niya, "Hindi ko pa rin nakita. Pero sigurado ba kayong dito siya nahulog at pinapahanap niyo sa akin?" Hindi niya naintindihan kung ano ang pagbibinyag. Mga kapatid, narinig natin sa ating ebanghelyo ang pagsilang kay Juan Bautista, ang nagpasimula ng pagbibinyag sa Ilog Jordan, dito po sa ating mabuting balita. At narinig natin, nung siya ay bininyagan, medyo nagkaroon ng parang family feud. Ngayon, pag narinig natin yung family feud, naisip agad natin, survey says. Nagtanong kami ng 100 tao, pero nung panahon na yon, hindi naman yun yung naging problema ng pamilya. Ang feud o alitan o problema, away ng pamilya, anong ipapangalan sa bata? Yun yung pinag-uusapan. Kadalasan, nung panahon ni Jesus, kapag ka ang bata ay lalaki, kadalasan isusunod yan sa pangalan ng tatay. Kung hindi man pangalan ng tatay, pangalan ng lolo o mga ninuno na kasama pa rin sa angkan. Kaya inaasahan ng mga tao, nung ipinanganak si Juan, ang ipapangalan sa kanya, Zacarias. Kasi ang tatay niya, si Zacarias. Pero sabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang ipapangalan. Kaya may feud, family feud. Away-away sila. At sabi nila, para matapos ang problema, tanungin mismo natin yung tatay. Di ho ba, nung hindi agad naniwala si Zacarias, hindi siya makapagsalita? Napipi siya. Kaya umuna daw siya ng masusulatan. Sa Ingles, he asked for a tablet. Kaya kala nyo, bago kayo nagka-tablet, meron na si Zacarias noon tablet. Humingi siya ng masusulatan at ang nilagay niya, Juan ang kanyang pangalan. Pareha sila ng gusto ni Elizabeth. At pagkatapos niyang banggitin o isulat na Juan ang pangalan, nakapagsalita ulit siya. Naalala niyo ho ba?
yung sinabi ng anghel kay Juan. At dahil hindi ka naniwala, hindi ka makakapagsalita hanggat hindi pinapanganak ang sanggol. At nung pinanganak at papangalanan, saka uli siya nakapagsalita. Mga kapatid, maganda pong malaman yung naging resulta o epekto ng pagkasilang ni Juan Bautista. Kung titingnan po natin, pinag-awayan nila yung pangalan. Anong dapat pangalan? Kasi importante ang pangalan ng isang tao. Ang pangalan ng isang tao ay pinapakita ang pagkakakilanlan sa kanya. Pero hindi lamang pagkakakilanlan. Kasama dito ang misyon na kadikit sa pangalan. Kaya nung pinangalan ni Juan, ang ibig sabihin, God is gracious. Yun po, kung may pangalan na John dito, pinapaalala sa amin that God is gracious. Mapagbigay o mapagbigay ang Diyos. Mapagbiyaya ang Diyos. Kaya naman, paano naging biyaya si Juan? Nung ipinanganak si Juan, naalis yung pagdudusta ng mga tao sa kanyang magulang. Diba? Walang anak, hindi pinagpala ng Diyos. Isinusumpa. Pero nung naging anak siya, naging pagpapala siya, naging regalo sa kanyang magulang. Hindi lang yun. Dahil dumating siyang naghahanda bilang isang propeta sa pagdating ni Jesus, naging regalo, biyaya o pagpapala rin siya sa bayang Israel. Nung daw dumating si Juan, matagal nang walang naririnig na propeta ang mga Israelita. Diba? Nung mga sinauna, malalaman nila ang gusto ng Diyos sa pamamagitan ng propeta. Makinig kayo bayang Israel. Ito ang gustong sabihin sa inyo ng Diyos. Pero sa matagal na panahon, wala silang naririnig hanggang dumating si Juan. Kaya isang pagpapala o biyaya ang pagdating ni Juan. John became true to the meaning of his name. God is gracious. Mga kapatid, tingin ko ito po yung unang hamon sa atin. Alamin natin kung anong ibig sabihin ng pangalan natin. At kung maganda ang ibig sabihin, isabuhay natin. Di ba nung unang panahon, kapag mag-iisip ng pangalan ang mga magulang, titingin muna yan sa kalendaryo ng mga santo. Sino ba yung santo sa araw na ito? Kasi ipapangalan ko yung anak ko. At umaasa ko sa paglaki ng aking anak, magiging katulad siya ng santo na ito. Mapagmahal sa Diyos, tapat, malalim ang pananampalataya. Ganun po, kaya karamihan dati ang pangalan, Elizabeth, Juan, may Zacarias, Jose, marami hong pangalan na hango sa banal na Biblia. O kung hindi naman, may mga tao na hinahango sa mga magagandang asal. May pangalan sa atin, love. Diba? May pangalan sa atin, love. O ang tanong, mapagmahal ba siya? Love yung pangalan mo, pero ang sungit mo. May pangalan sa atin, Joy. May Joy ba dito? Si Ate Joy. O si Ate Joy, tataas ng kamay. Kaya pala lagi siyang masiyahin. Isinasabuhay ang kanyang pangalan. May pangalan na nakilala ko, Charity. Mapagmahal, mapagbigay ba tayo? Hindi ba dapat isinasabuhay? Ang gaganda ng pangalan, dapat inaalam at isinasabuhay. Ito po yung unang hamon. Alamin yung kahulugan ng pangalan at isabuhay natin. Huwag po natin pagtripan yung mga bata sa mga pangalang ibibigay. Ako po kapag magbibinyag, pinapakiusapan ko yung opisina, pwede ba isulat nyo sa maliit na pangalan, maliit na papel yung pangalan? Kasi minsan hindi ko mabasa, hindi ko mabigkas, hindi ko matandaan kasi kakaiba yung mga pangalan. Few years ago, meron di hubang naging viral na news. Meron isang estudyante na nag-apply o pumasa sa isang universidad dito sa Pilipinas at ang pangalan niya si Sincerely Yours 98. Narinig niyo ba yan? Yan yung pangalan niya, Sincerely Yours 98. Sabi ng media, siguro typographical error. Balikan nga natin siya sa kanyang bahay, pinuntahan. At nung pagpunta nila, sabi ng tatay, hindi ho, yan talaga yung pangalan. Kasi 3 silang magkakapatid at siya yung panghuli niya ng anak.
Kaya inisip nila closing remark na siya sa tatlong magkakapatid. Kaya ang pangalan, Sincerely Yours, 98. Ano yung 98? Year 1998 siya pinanganak. Ano ho yung pangalan ng inyong mga dalawang anak? Yung panganay niya, si Macaroni 85. Bakit 85? Kasi pinanganak ng taong 1985. Yung pangalawa niya, si Spaghetti 88. Bakit 88? 3 years after ni Macaroni, ipinanganak si Spaghetti. At 10 years yung pagitan kay Sincerely Yours. Akala nila hindi na magkakaanak. Kaya nung lumabas, last na to. Closing remark na. Sincerely Yours 98. Yung pangalawa po, si Spaghetti 85, nagkaroon ng anak. Ang pangalan ng anak, pinangalanan niya, Cheese Pimiento. Hindi po ako nagbibiro, hanapin niyo po ito sa YouTube. Nakakatuwa yung pangalan nila. Itong pamilya, unique, kakaiba. Medyo daw yung bata, nung mga bata sila, sikat yung spaghetting pababa ng dancer sa Itbulaga dati. Kaya medyo nabubuli sila. Pero nung lumaki nagkatrabaho, naging advantage yung pangalan nila kasi madaling recall, madaling matandaan sa sales. May mga advantages at disadvantages. Magandang pakinggan, pero minsan mahirap tandaan. Nakakatuwang marinig, pero minsan may negative din. Meron po akong isang narinig, ang pangalan niya, si La Germania. Bakit kaya La Germania? Hindi kaya mahilig magluto yung magulang? At meron po akong bininyagan sa isang probinsya, ang pangalan XYZ. XYZ yung pangalan. Di ko alam kung anong palayaw niya. Pero nakakatuwa, parang alpabeto, Father. Parang algebra, Father. Pero ang nalaman ko sa lugar na yon, ang XYZ ay code name ng illegal drug. So napaisip ako, yung tanong dito, magiging ano kaya ang batang yan paglaki kung ipinangalan natin sa illegal na droga? Nung naranasan at nakita ng mga tao ang kababalaghanan ng pagsasalita ni Zacarias, ang tanong nila, magiging ano kaya ang tao na ito? What will he become in the future? Mukhang kumikilos ang Diyos sa pamilya nila. It started with the birth, with the naming, and his life and mission ni Juan Bautista. Kaya po, pagka pipili ng pangalan sa anak, huwag hong pagtripan lang. Huwag hong pagtripan lang. Piliin yung maganda na pag isinabuhay ng anak, mapapabuti ang lagay ng anak. So, yun po yung una, magbigay ng disenteng pangalan, alamin yung ibig sabihin ng pangalan, isabuhay yung ating pangalan. Pero wag mo tayo magdamdam o mag-alala kasi may mga pangalan sa atin na aminado tayo na hindi kagandahan. Na minsan ayaw mong sabihin yung pangalan mo, nakakahiya, Father, kasi hindi kagandahan yung tunog. Pero kung tayo po ay Kristiyano, hindi man kagandahan yung pangalan natin, maganda naman yung pagkakakilanlan sa atin bilang mga Kristiyano. Ang pagiging Kristiyano ay isang pagkakakilanlan na nakadikit sa ating buhay, sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao at dapat isinasabuhay din. Hindi man maganda pangalan ko, pero maaari akong maging mabuting tao kasi ako isang Kristiyano. Ang mga binyagan lahat, Kristiyano. Kaya kapag Kristiyano ko tayo, alamin natin hindi tayo maihihiwalay sa pangalan ni Kristo. Nandyan yung pangalang Kristiyano, Christ. We are Christians. At kapag tayo ay Kristiyano, anong pagkakakilanlan sa atin? Anong misyon meron tayo? Hindi ba dapat kapag Kristiyano tayo, katulad tayo ni Kristo? Ginagaya at ginagawang modelo si Kristo? Kaya pala pag mag-iisip tayo, tatanungin natin, paano ba mag-isip si Kristo? Kapag magsasalita tayo, paano ba magsasalita si Kristo? At kapag kikilos tayo, paano ba ang kilos ni Kristo? Kapag po ganito ang ginawa natin, kahit pangit o mabaho ang tunog ng pangalan natin, mamamahalin po tayo ng tao, kikilalanin at tutularin tayo ng tao.
Yun po yung pangalawang hamon sa atin, maging mabuting Kristiyano. Nakadikit po yan sa ating pagkatao, tagasunod ni Kristo. At kapag tayo tagasunod ni Kristo, hindi ba dapat tinutulad natin siya? Marami po tayong idol ngayon, mga singers, dancers, vloggers, rappers, artista. At makikita mo yan minsan sa pagkatao, mahilig sa ganitong pagsuot, mahilig sa ganitong kinakanta, mahilig sa kinakain na ganito kasi iniidolo yung ating idolo. Bilang mga Kristiyano, ang maging idolo po natin ay si Kristo. Mag-isip, magsalita, kumilos tulad niya at isabuhay ang pagiging Kristiyano. Katulad po ni Juan, naging regalo at biyaya siya ng Diyos sa kanyang pamilya at sa buong Israel at sa ating buong pagkatao, katauhan. Sana po katulad niya, maging regalo din tayo sa iba. Parating na po yung Pasko, pang-8 simbang gabi na natin, isa na lang. Sabi ng mga kabataan, isang tumbling na lang yan, Father, o isang kembot na lang. Kumpleto na daw. Anong balak nating maging regalo? Maging regalo ang pagkatao natin sa iba, pagiging mabuting tao. At ngayon, isang araw or 2 days before Christmas, ang ating pinagninilayan ay buhay ni Juan. Bakit? Kasi buong buhay ni Juan, itinuro niya si Kristo. Hindi itinuro ang atensyon sa sarili niya, kundi kay Kristo. Kaya nung dumadaan niya, sabi niya, siya yung kordero ng Diyos. Behold the Lamb of God. Nung minsan tinanong siya, He must increase, I must decrease. Hindi ho siya yung nagpapataas, kundi itinataas niya si Jesus. At nung minsan sabi niya, hindi nga ako karapat dapat magkalag ng kanyang panyapak. Hindi niya inilelevel ang sarili kay Kristo. At sa huli sabi niya, someone mightier is coming after me. May isang mas dakilang taong darating pagkatapos ko. Naging biyaya si Juan, maging biyaya tayo sa iba. Itinuro ni Juan si Jesus, ipakilala din natin si Jesus sa iba. At ito po ang ating pagkakakilanlan at misyon bilang mga Kristiyano. Amen.